Magandang araw, Ginang Pacquiao. Ako nga pa pala si Nico T. Fernandez, Aralin 12, Reporter number 3. At ito ang aking itatalakay. Introduction at paglalahad ng suliranin. Layunin ng pag-aaral o pangkalahatan at isip-isipiko. Mahigpit ang ugnayan na pamagat sa layunin ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng mga ito ay matutukoy na mababasa ang nilalaman ng pag-aaral at nahuhulaan na ang maasahan mula rito. Ayusin ang pagkasunod-sunod ng tiyak na layunin batay sa kalagahan nito sa pag-aaral. Siguraduhing masasagot ng pananaliksik ang mga tiyak na layunin. Inilahad na ang mga pangunahing tanong na sasagutin ng pananaliksik, sakop at delimitasyon. Nagbibigay linaw ang bahagi ito sa hangganan ng pananaliksik at nagtatakda rin ito ng parametro ng pananaliksik sa pamamagitan ng pagtitiyak sa kung ano-ano ang mga variable na sakop at hindi sakop ng pag-aaral. Nililinaw ang hangganan ng pag-aaral at ang mga aspetong kasama at hindi sakop. Definisyon ng mga terminolohiya. Makikita sa definisyon ng mga terminolohiya na ang mga katawagang makailang ulit na ginamit sa pananaliksik. Bawat isang katawagan dito ay binibigyang kahulugan ayon sa kung paano iyon ginamit sa teksto o ang tinatawag na operasyonal na definisyon. Ipinapiliwanag na ang mahalagang salita batay sa kung paano ginamit sa pag-aaral. Nilalaman ng pananaliksik. Pamagat. Pumili ng isang maganda at nakaayon sa nilalaman na teksto. Halimbawa, ang epekto ng Facebook sa mga mag-aaral. Dito, dapat kaya-aya at malinaw na naayon sa nilalaman ng pananaliksik. Panimula o introduction. Paglalahad ng paksa o pagbanggit sa suliranin. Ipinapakilala na ang paksa at ninilahad ang konteksto ng suliranin. Ipinapakita rin dito ang posibleng positibo at negatibong epekto ng paksa. Halimbawa sa panimula. Binibigyan ng Facebook na ang mga mag-aaral ng paraan upang magpayag ng saloobin at makipag-ugnayan sa iba. Gayunpaman, ang labis na paggamit nito ay maaaring makaapekto sa pag-aaral dahil nabawasan ng oras sa pagbasa at paggawa ng takdang aralin. Sa kabilang banda, maaari rin itong makatulong sa paglinang ng kakayahang magsulat. Ipinapakita ng pag-aaral ay may parehong positibo at negatibong epekto ang Facebook sa mga mag-aaral. Layunin o paglalahad ng suliranin. Paglalahad ng suliranin, pagtukoy sa tiyak na layunin ng pag-aaral at sino at paano makikinabangan. Halimbawa, na ang paksa, ang epekto ng Facebook sa mga mag-aaral ay napili para alamin ang mga dahilan ng paggamit ng Facebook sa mga mag-aaral ng grade 11. Mga layunin ng pag-aaral ay pagpakita ng epekto sa academic performance ng mga mag-aaral. Kaugnay ng pag-aaral. Mga nauunang pag-aaral na may kaugnayan sa paksang iyong pananaliksik. Mga naitalang pag-aaral na may kinalaman sa napiling paksa. Halimbawa, ayon sa artikulong Facebook's Impact on Students' Grade, na ang labis na paggamit ng Facebook ng mga mag-aaral ay may negatibong epekto sa kanilang pag-aaral at nagdudulot ng mas mababang marka, batay sa survey ng 2,000 respondente. Mga naunang pananaliksik na may kaugnayan sa paksa at nagsisilbing batayan. Metodolohiya o pamaraan. Mga pamaraan na ginamit sa pananaliksik. Halimbawa, focus group discussion, survey, at interview. Hangganan ng pag-aaral. Halimbawa, gumamit ang pag-aaral ng survey upang masukat ang epekto ng Facebook sa atensyon at pagkatuto ng mga mag-aaral. Napag-alaman na ang Facebook ay may epekto sa kanilang attention span at paraan ng pag-aaral. Isang intact ng pangkat ng grade 11 mula sa base 186 na may smartphone at Wi-Fi access na ang naging mga respondente. Inilarawan na ang paraan ng panggalap ng datos tulad ng survey o interview. Resulta ng pag-aaral o pagtalakay. Datos na nakukuha at dito rin binibigyang interpretasyon o kahulugan ng mga datos na nakalap. Ipinapakita na ang binibigyang kahulugan na ang mga datos na nakalap. Halimbawa, ayon sa survey, 50%
ng grade 11 na ang nagsabing nakatutulong ang Facebook sa pagsulat ng personal na sanaysay at pagbuo ng ideya. Samantala, ang natitirang 50% ay nagsasabing may negatibong epekto ito sa kanilang pag-aaral. Lalo na sa 11 respondente na gumugugol na mahigit 3 oras araw-araw sa Facebook na nagbabawas ng oras sa pag-aaral. Conclusion at rekomendasyon. Resulta ng pag-aaral at kabuuan. Pagsulat ng mga rekomendasyon o mungkahi batay sa resulta ng pag-aaral. Halimbawa, ang epekto ng Facebook sa pag-aaral ng mga grade 11 ay nakadepende sa paraan ng paggamit nito. Kapag wasto ang paggamit, nakatutulong ito sa pagkatuto. Ngunit kapag labis, nagdudulot ito ng negatibong epekto sa pag-aaral. Conclusion. Buod ng mga natuklasan na ang mga mungkahi batay sa resulta ng pag-aaral. At ang panghuli naman ay bibliography o tala sanggunian. Listahan ng ginamit ng sanggunian ng mga libro, journal, magazine at websites. At yun lang po ang lahat. Maraming salamat.